Abay ginisa po sa kamera ang pulis na nagpaparatang laban kina Quadcom co-chairperson Dan Fernandez at Benny Abante tungkol sa reward system noong pong drug war ng pamahalaang Duterte. Sa muling pagbubukas po ng pagdinig ng Quadcom, hindi muna tumayong co-chairperson sina Fernandez at Abante. Kanila pong piniling manumpa pareho bilang pong resource person para daw patas ang investigasyon. Nagugat nga po ang aligasyon sa dalawa sa sinabi po dati sa Senado ni Police Colonel Hector Grijaldo na siya'y pinilit umano ni Fernandez at Abante para tumestigo sa Kamara tungkol sa reward money o reward system noong pong war on drugs. Pero pagdating po sa Kamara, panay tanggi sa pagsagot si Grijaldo kahit na inaalok pa siya ng executive session. Dito nga po'y nairita ang mga mambabatas kaya po ipinakontempt siya ng dahil sa pagsisinungaling. Inilipat siya ngayon sa QCPD Station 6 para doon siya ikulong. Pinasinungalingan din ni Fernandez at ni Abante ang mga bintang ni Grijaldo. Giit nila, tinanong lamang nila si Grijaldo tungkol sa kanyang affidavit at hindi kailanman pinilit na maging testigo. Samantala, kumbinsido naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na konektado sa isa't isa ang ilang insidente ng hinihinalang espionage o pag-eespiya sa bansa. Ayon sa AFP, posibleng iisang foreign power lamang ang nasa likod ng malawakang surveillance operation sa Pilipinas. Walang direktang pinangalanan ng militar. Pero kabilang daw sa patunay nito ang naarestong Chinese spy at mga underwater drones na may Chinese markings. Para nga tugunan ng ganitong problema, suportado ng AFP ang panawagan sa Kongreso para maamyendahan ang lumang Espionage Act para mas mapalakas daw ang pagtugis at parusa sa mga bahuhuling espiya sa bansa. Samantala po naman, hapit na ang Commission on Elections dahil nga po sa hindi po naman tuloy ang pag-iimprenta ngayong araw ng mga balota para po sa paparating na eleksyon. Kasado po sana nga ang bagong itsura ng balotang gagamitin sa halalan kung saan isinama ang pinadadagdag na mga pangalan ng Korte Suprema. Ito po sana ang huling hakbang bago po magsimula ulit ang pag-iimprenta ng mga bagong balota. Pero napurnada ito dahil nga po sa pinahabol pa ng hukuman kahapon ang pangalan ng kandidato sa pagkasenador na si Francis Leo Marcos at dating Albay Governor Noel Rosal sa balota. At ayon sa COMELEC, atrasado sila sa schedule kaya umaasa po silang makokompleto na ang mga pangalan hanggang Abril 20. Pero ayon sa Supreme Court, halos 50 petisyon ang inihain sa kanila mula pa noong Oktubre. Wala rin silang timeline kung kailan maglalabas ng desisyon sa mga naturang petisyon. Umakyat naman sa 250 ang arestado ng Philippine National Police o PNP dahil sa paglabag sa election gun ban. Ayon sa PNP, pinakamaraming violator na nahuli sa Metro Manila, Central Luzon, Central Visayas at maging sa Calabar Zone. Kabilang sa mga nahuli ang ilang sundalo, mga security guard, pati mga foreigner. Umabot na rin sa higit 200 ang nasabat na mga baril. Magtatagal po ang election gun ban hanggang sa June 11. Binati po naman ni Pangulong Junior ang pagkakaluklok ulit ni President Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Pinuri po ni Marcos Jr. ang matagumpay at mapayapang transition of power sa Amerika. Umaasa raw ang Pangulo na magpapatuloy ang matibay at pangmatagalang alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Matagal nang makakaalyado ang dalawang bansa pero sa talumpati nga po ni Trump kahapon, kapansin-pansin na hindi niya isinama sa kanyang speech ang kanyang estratehiyang gagawin sa sigalot sa South China Sea.